Sinasagawa naman sa bansa ang 32nd National PR Congress of the Publication Society of the Philippines na may layong mapag-usapan ng mga nasa public relations industry ang paraan kung papaano mapagtagumpayan ang hamon ng mabilis sa pag-unlad ng teknolohiya, lalo na ang AI. Erla Bringa sa balita. Madalas nating madinig ang public relation. Ano nga ba ang public relation? Ito ay isang proseso at uri din ng komunikasyon na layong bumuo at mapanatiling magandang ugnayan at magandang imahe sa pagitan ng isang tao o organisasyon, kumpanya o isang institusyon. Ito din ang medium para mapagandang kredibilidad ng tao o isang kumpanya sa pamamagitan ng crisis management. Pero sa paglipas ng panahon, malaking hamon ngayon sa public relations industry ang pag-usbong ng teknolohiya. Kaya para malunasan ang mga posibleng maging bumangong problema sa PR industry, isinagawa sa bansa ang 32nd National PR Congress. Malaking step up daw ang aktibidad sa industriya, lalo na ngayon ay nakakaranas ang iba sa kanila ng makahamon sa kanilang propesyon. So it's a much-awaited event wherein we in the communications industry talk about the issues, the challenges in practicing PR and communications in the country. We have evolved a lot in terms of communications, in terms of we have to inform people fast, diba, at the right time and at the right platform, using the right platform. So as of now, we are, for example, the challenges of AI, diba, and there's also the constant combating fake news. Diba? So as PR practitioners, it is our role always to be adept and to always constantly evolve in terms of being creative in telling our stories and making sure that our people really understand what the issues are about. Kapareho ng tema din ng ginawang National PR Congress ngayong taon na kung saan tumatalakay pa rin sa iba't ibang mga ideya at paraan kung paano mapapaganda ang PR industry, kabilang na dyan ang paggamit ng artificial intelligence at ang magiging tulong nito sa propesyon. So last year, we were responding to the changes that were happening then. We were responding to the changes that are happening now also in this year's Congress. Dahil every year nga, nagbabago din talaga ang mundo ng PR. Yeah. Technology is one. Technology is advancing at such a fast pace. Ngayon, well, dating pinag-uusapan ng AI, pero mas lalo na ngayon. Because we are seeing more people use it. And as a result, there might be consequences. No? So how do we determine if messages are crafted by AI or by humans? And how do we inject humanity into this technology that we're using today? So yon ang isa sa mga pinakamalaking issue or topics na pinag-uusapan ngayon sa Congress. In public relations, we are here to create positive relationships. No? We want to establish that. Inihayag naman ng mga nasa public relation industry ang kanilang existential fear patungkol sa artificial intelligence o AI. Nais nilang malaman kung paano ito makakatulong sa kanilang propesyon at mas magiging productive pa sa kanilang mga trabaho. Napakalaking impact yan sa industriya namin sa public relations. Ang fear ko talaga, I'd be very honest, it's an existential fear pagdating sa AI. I'm a writer myself. My background really is in writing and content creation. So alam naman natin that generative AI really produces content. No? Yan talaga yung specialty niya. And I'm afraid na mawalan ako ng trabaho because of AI. So it's very important for us to have conversations like that, like we're having right now here at the PR Congress, para maintindihan talaga natin, no, yung kung paano natin ihahanda yung sarili natin dun sa changes na dinadala ng artificial intelligence, and also how we can better equip ourselves to ensure na relevant pa rin kami as PR professionals even amid these changes na dinadala ng generative AI sa industriya natin. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, tapat.